nga ba 13 taong gulang pa lamang si Lenlen? Ayon sa mga eksperto, ang pag-iisip raw nito ay may hahalin tulad sa isang 5 taong gulang na bata. Dahil dito, siya raw ay sobrang mapagtiwala at madaling linlangin. Ano pa nga ba? Pinuntirya umano si Lenlen ng isang mapagsamantalang lalaki. Narito ang ikalawang bahagi ng aming pagdudokumento. Palagi ha. Hindi mo palagi si Mama. At saka mag-aaral kang mabuti ha. Isang special child ang batang si Lenlen. Kaya naman, buhos ang atensyon ni Aling Vivian sa pag-aalaga sa bunsong anak. Basta palagi mo tatandaan, magpapakabait ka palagi. Mama, punta lang ako kay Gilo. Aba, anak, napapadalas yata ang pagpunta mo kila Gilo, ha? O, sige. Kila Gilo ka lang, ha? Sa kabila ng kanilang masusing pag-aalaga sa bata, hinayaan nila si Lenlen na lumabas ng bahay at makipaglaro sa kanyang mga kaibigan. Ang kalaro yung kapitbahay. Merong bata doon na hindi naman nalabas yung anak ko. Andito lang. Kasama naman doon. Nanay nung bata. Tapos mga tiyahin, puro naman babae, tsaka yung lola. Kampante raw ang ginang na maayos ang kalagayan ng bata sa tuwing ito'y lumalabas ng kanilang bahay. Ang hindi nila alam, nung buwan ng Pebrero, taong 2004. Lalo na ka, anak, sandali. Parang napapansin ko palagi, anak, na amoy sigarilyo ka. Sigarilyo ka pa. Bagamat nagtaka, pinalampas raw niya ang pangyayari iyon. Halika nga dito, Lenlen. Pero may iba pang ikinilo si Lenlen na naging palaisipan sa kanya. Di may pahinga ako. Umupo ako doon sa maliit na silya. Umupo, niyakap ko. Inipisin yung baby ko. Ilang beses rin daw na ulit ang paghawak ni Lenlen sa dibdib ni Aling Vivian. Kaya nga't nagpasya na raw siyang kausapin ng anak. Anak, bakit mo pinagawin dito? Sabi ko, saan mo makukuha yun? Nakita mo ba sa TV yun? Ano ba, anak? Bakit mo ginagawa sa akin yun? Noon din nagsimula na raw mabahala ang ginang, kaya't patuloy pa niyang tinanong si Lenlen. Tinatanong kita! Sino gumagawa nun sa'yo? Sino nagagano sa'yo? Diyos ko, anak! Sinong tatay? Sinagot agad niya ako. Si tatay. Sinong tatay? Paano magiging tatay? Ang papa niya, papa ang tawag niya. Wala namang ibang dun. Sinong tatay? Naman ang tatay mo, di ba? Nang usisain pa raw niya na mabuti si Lenlen ay tuluyan na itong nagkwento. Kung hindi nga si Papa, sino nga? Sino nga yung sinasabi mo sa akin? Sabihin mo, Lenda, sinong tatay? Gino's grandfather? Ang lolo ni Gilo? Sigurado ka ba dyan? Sigurado ka ba, anak? Diyos ko na sinabi niya yung lolo daw ni Gilo. Baka walang yan niya! Walang yan niya! Ang lolo ni Gilo na tinutukoy ni Lenlen ay ang 60 anyos na si Lolo Adolfo Bagadio. Hindi raw niya lubos na maisip na magagawa iyon ng matandang kapitbahay sa kanyang anak. Din palang ko alam. Ngayon palang impacto kapitbahay namin na pinagkakatiwalaan namin. Kasi nga kalaro ng bata yung bata kalaro ng Isipin mo ba yung matanda na yun na naandun, yung pala yung kasama lang niya, yung impaktong hayop na yun. Dahil dito, noong 17 ng Pebrero taong 2004, agad silang nagpunta sa Women and Children's Protection Desk ng Las Piñas Police. Nagpunta dito sa opisina ng WCPD, Las Piñas, itong mag-ina, at nagre-reklamo tungkol sa pamumolestya sa kanyang anak nitong sinasabing si Adolfo Bagadio. Anak, alam mo ba kung ba't nandito ka? Do'y isiniwalat na raw ni Lenlen ng buong buo ang di umano'y pang-aabusong ginawa sa kanya ni Lolo Adolfo Bagadio.
May ginawa ba siya sa'yo? Pinisil niya po yung dibdib ko, tapos inuwakan niya po ako. Pakinggan ang kwento ni Lenden sa pagbabalik ng inyong ABS-CBN, Scene of the Crime Operatives.